Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,961-68. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Magkakilala ba sila? Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking may puting balbas at naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila na iniabot ang Royal Grade Celestial Sword sa lalaking nakasuot ng puting katanghaliang gulang. Ang taong ito ay dapat na isang 6 combination Celestial Duke, kahit papaano. Ang matandang lalaking may puting balbas ay isang 4 phenomena Celestial Duke. Nang matuklasan niyang hindi niya mahuli ang galaw ng kabilang partido, nahulaan niya na ang cultivation base ng kabilang partido ay, kahit man lang, 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Kung isang antas lang ang mas mataas nito, imposibleng hindi niya mahuli ang galaw ng kabilang partido. Mukhang hindi rin simple ang pinagmulan ng duo na ito. Naisip ng matandang lalaking may puting balbas sa sarili. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa kanyang palagay, kahit ano pa ang kanilang pinagmulan, wala nang mas hihigit pa sa tang sumusuporta sa kanya, ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa. Bukod dito, sila ay nasa kanilang teritoryo, ang nag-iisang bansa. Matapos pag-aralan ang espadang hawak niya, tumango si Glade bago lumingon kay Jovan, isa talaga itong Royal Grade Celestial Sword. Jovan, alam mo naman na hindi natin kayang itago ang espadang ito, di ba? Alam ko, Tio Bale. Tumango si Jovan. Alam niyang hindi niya mahahawakan at ng Passage City ng supporting Fall Nation ang espada nang matuklasan niyang isa itong Royal Grade Celestial Sword. Sa katunayan, kahit ang pamilyang imperial ng supporting Fall Nation ay hindi rin ito mahahawakan. Sigurado siyang kung kukunin ng pamilyang imperial ng supporting Fall Nation ang Royal Grade Celestial Sword, mawawala sa kanila ang espada o malilipol sa loob ng 1 taon. Tutal, ang pamilyang imperial ng supporting Fall Nation ay malayo sa pagiging sapat na malakas para mapanatili ang Royal Grade Celestial Sword. Kahit ang mga sekta at angkan sa ika-7 baitang ay mahihirapan ding mapanatili ang Royal Grade Celestial Weapon, lalo na ang isang Grade 8 Celestial Kingdom tulad ng supporting Fall Nation. Marahil, ang isang Grade 6 na puwersa tulad ng Profound Nether Mansion ay mapapanatili ang kanilang pag-angkin sa Royal Grade Celestial Sword dahil mayroon silang proteksyon ng 10 Direction Celestial Kings. Sa katunayan, ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay isang 10 Direction Celestial King din. Sa sandaling ito, biglang may pumasok na ideya sa isip ni Jovan. Lumingon siya kay Glade at seryosong sinabi, "Gayunpaman, Tio Bale. Nakuha ko lang ang Royal Grade Celestial Sword na ito dahil kay Brother Darfield. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana binili ang natitirang hugis espadang Origin Stones. Sana maalala mo ito kapag naiulat mo na ang bagay na ito sa kanila, Tio Bale." Jovan, hindi na kailangan to. Natural lang na naunawaan ni Alvin, na nakatayo sa tabi ni na Jovan at Glade sa buong oras, ang kahulugan sa likod ng kanilang pag-uusap. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na nakakuha sila ng Royal Grade Celestial Sword, hindi nila ito maitatago. Kaya naman, maibibigay lang nila ito sa isang makapangyarihang puwersa. Walang dodang ang Flying Tiger Clan ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Jovan ng kredito sa pagkakatagpo ng Royal Grade Celestial Sword. Alam niya na kahit anong gantimpala ang ibigay ng Flying Tiger Clan kay Jovan, kalahati lang nito ang magiging karapatan niya. Bagamat naantig siya sa pagiging maalalahanin ni Jovan, paulit-ulit niyang tinanggihan ang kabaitan ni Jovan. "Ikaw ang bumili ng hugis espadang Origin Stone na naglalaman ng Royal Grade Celestial Sword. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Kapatid na Darfield, tumigil ka na. Nakapagdesisyon na ako," sabi ni Jovan sa tonong hindi na kailangan ng argumento. Ito ang unang beses na nagsalita siya ng ganito kalakas kay Alvin. Umiling si Alvin nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Talagang hindi niya inisip na kailangan gawin iyon ni Jovan. Bagamat nakakaakit ang mga gantimpala mula sa Flying Tiger Clan, hindi niya inisip na karapat-dapat siya rito dahil wala naman siyang gaanong nagawa. Kahit na nakapagambag siya sa paghahanap ng Royal Grade Celestial Sword, ang kanyang kontribusyon ay hindi kasing laki ng inaakala ni Jovan. "Little Alvin, makinig ka lang kay Jovan tungkol sa bagay na ito. Para siyang ama niya.
Pareho silang matigas ang ulo. Kapag nakapagdesisyon na sila sa isang bagay, imposibleng magbago ang isip nila. Nagsalita si Glade nang makita niyang tatanggi na naman si Alvin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, na ipaalam ko na kay Yuan Fei ang tungkol sa bagay na ito. Bumalik na muna tayo sa ngayon. Ililigpit na sana ni Glade ang Royal Grade Celestial Sword at aalis kasama sina Alvin at Jovan nang pumasok ang tatlong tao sa tindahan na agad na nagdulot ng kaguluhan. Ito ang ika-9 na prinsipe. Kamahalan. Pinangunahan ng matandang lalaking may puting balbas ang mga tindera papunta sa mga bagong dating at binati ang isa sa 3 taong kakapasok lang sa tindahan. Ang tatlo ay pinangungunahan ng isang gwapong binata na nakasuot ng berdeng roba na may gininto ang palamuti. 2 matandang lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Pagpasok pa lang nila sa tindahan, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa Royal Grade Celestial Sword na nasa kamay ni Glade na hindi pa niya naitatabi. Sa pamamagitan ng kanilang banal na kamalayan, masasabi nila kung gaano katangi-tangi ang espada. Sa sandaling ito, ang gwapong binata, ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa, ay nagsabi ng walang paligoy-ligoy, pagbati, ako ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa. Laktawan na natin ang mga papuri at dumiretso na tayo sa punto. Natatakot akong 3 sa inyo ay hindi magtatagal sa paghawak ng espada kahit na maiwan ninyo ito sa aking tindahan. Bakit hindi ninyo ito ibenta sa akin? Gamit ito, hindi ninyo kailangang mawala ng buhay dahil sa isang espada. Sa katunayan, kikita pa kayo ng maraming celestial crystals. Ano? Balak mo bang bilhin ang Royal Grade Celestial Sword para sa 10 milyong kilalang celestial crystals tulad ng matandang utot na iyon? Nakangising sabi ni Jovan habang nakatingin sa ika-9 na prinsipe ng Solitary Nation. Dahil bastos ang kabilang panig, hindi na niya kailangang magpigil. Bibigyan niya sila ng sarili nilang gamot. Wala siyang pakialam kung ang kabilang panig ay ang ika-9 na prinsipe ng Solitary Nation o ang supporting Fall Nation. Labis ang kanyang kumpiyansa kapag nagsasalita. Ang pinagmumula ng kanyang kumpiyansa ay hindi ang kanyang ama, si Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City sa supporting Fall Nation. Ito ay nagmula kina matandang Mo at Glade. Sinabi ng matandang lalaking may puting balbas sa ika-9 na prinsipe ang tungkol sa balak nina Jovan at Glade nang pumasok ito sa tindahan gamit ang voice transmission. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sinasabi, nabalitaan ko mula sa aking tauhan na plano mong ibigay ang Royal Grade Celestial Sword sa isang makapangyarihang puwersa kapalit ng mga gantimpala. Maaari ko bang malaman kung kaninong puwersa mo balak ibigay ang espada? Ang 2 matandang lalaking nakatayo sa likuran ng ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa ay matalim na tumingin kay Glade nang matapos magsalita ang ika-9 na prinsipe. Walang takot na bumalik si Glade sa tingin ng 2 matanda habang nakangiting sinasabi, ano? 2 duke ng Siyam na palasyo na celestial ang nang-ahas na hominin ako, Glade. Glade. Kumunat ang noo ng 2 matanda nang marinig nila ang mga sinabi ni Glade. Pamilyar sa kanila ang pangalan nito. Ngumisi si Jovan bago sinabing, ganito ba tinatrato ng Solitary Nation ang kanilang mga bisita? Sa tingin ko kailangan kong makausap ang emperador pagbalik ko sa palasyo. Babalik sa palasyo. Nabigla ang mga taong naroon sa mga sinabi ni Jovan. Base sa mga sinabi niya, tila ba isa siyang panauhin ng emperador ng nag-iisang bansa. Mga bisita ba sila na nanunuluyan sa palasyo? Glade Bale. Nang marinig ang mga salita ni Jovan, sa wakas ay napagtanto ng ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa kung bakit pamilyar ang pangalan ni Glade. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon nang magtanong siya sa nanginginig na boses, ay ikaw? Ay ikaw si Lord Glade mula sa ari-arian ng gobernador ng lungsod ng Passage City sa supporting Fall Nation. Mukhang may mga taong nakarinig pa rin tungkol sa akin sa Solitary Nation. Kahit papaano, narinig na ako ng ika-9 na prinsipe ng Solitary Nation, walang pakialam na sabi ni Glade. Dahil dito, hindi sinasadyang nakumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan. Si Glade mula sa ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Passage City ng supporting Fall Nation. Matapos kumpirmahin ni Glade ang kanyang pagkakakilanlan, natigilan ang 2 matandang lalaking nakatayo sa likod ng ika-9 na prinsipe. Agad nilang iniwas ang kanilang mga tingin at sabay-sabay na yumuko na parang mga batang nagkamali.
Hindi lingid sa Solitary Nation na si Glade mula sa Passage City ng supporting Fall Nation ay kabilang sa Flying Tiger Clan. Ang isang taong tulad ni Glade na nagmula sa isang makapangyarihang Celestial Beast Clan sa Southern Heaven Territory ay hindi isang taong kayang sakta ng mga emperador mula sa supporting Fall Nation o ng Solitary Nation, lalo na ang ibang tao. Gayun din, ang ekspresyon ng matandang lalaking may puting balbas at ng mga tindera ay lubhang nagbago nang maalala nilang sinubukan nilang habulin si Glade palabas ng tindahan. Hindi lamang si Glade ay isang makapangyarihang 10 Direction Celestial Duke, kundi isa rin siyang Copper Flying Tiger mula sa Flying Tiger Clan. Isasantabi ang katotohanang hindi siya lumalabag sa batas, kahit na magdesisyon siyang patayin silang lahat ng walang magandang dahilan sa harap ng emperador ng Solitary Nation, hindi ito gagawing isyu ng emperador. Huminga ng malalim ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa bago niya sinabi ng may malawak na ngiti sa kanyang mukha, si Lord Glade pala. Humihingi ako ng paumanhin kung na-offend ka ng mga tauhan ko, Lord Glade. Patawarin mo sila. Ay ibig sabihin ba nito ay plano mong ibigay ang Royal Grade Celestial Sword na ito sa Flying Tiger Clan? Sa kasamaang palad, hindi man lang tiningnan ni Glade ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa. Tinawag niya sina Jovan at Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha at lumabas ng tindahan. Nakatingin lang ang lahat habang paalis ang tatlong miyembro ng supporting Fall Nation. Nang mawala na ang tatlo sa paningin nila, agad na dumilim ang ekspresyon ng ika-9 na prinsipe. Lumingon siya at sinaway ang matandang lalaking may puting balbas. Gago! Bakit hindi mo itinago ang mga origin stone na hugis espada para sa akin? Ang ika-9 na prinsipe ng nag-iisang bansa ay nagbukas ng isang tindahan sa West Lane Town dahil sa kanyang pagkahilig sa pagsusugal gamit ang bato. Paminsan-minsan ay isinasara niya ang tindahan at binubuksan ang mga origin stone. Hindi niya binuksan ang tindahan para kumita ng pera. Lahat ng ito ay para sa kasiyahan. Bagamat nakandam ng pagkakamali ang matandang lalaking may puting balbas, nanatili siyang tahimik. Alam na alam niyang ang pinakamahusay na tugon ay ang manahimik sa sandaling ito. Habang pabalik sa Imperial Palace ng Solitary Nation, hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Glade. Pareho kayong mapalad na nakakuha ng Royal Grade Celestial Sword mula sa isang Origin Stone. Matapos matanggap ng Flying Tiger Clan ang espada, tiyak na gagantimpalaan kayong dalawa ng malaki. Makikita ninyo kung gaano kabukas palad ang pinuno ng ating angkan. Pabirong sumagot si Jovan, Tio Bale, hindi lang kami ang gagantimpalaan. Bilang miyembro ng Flying Tiger Clan, malaki ang maitutulong mo sa pagbabalik ng Royal Grade Celestial Sword sa clan. Sigurado akong gagantimpalaan ka rin ng pinuno ng clan mo ng malaki. 2,962. Lumawak ang ngiti ni Glade nang marinig niya ang mga salita ni Jovan. Gaya ng sinabi ni Jovan, walang dod ang gagantimpalaan siya ng Flying Tiger Clan sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword para sa clan. Dapat tandaan na ang sangay ng Flying Tiger Clan sa rehiyon sa ilalim ng pamamahala ng Profound Nether Mansion ay nagmamay-ari lamang ng isang Royal Grade Celestial Weapon bago ito. Natural lamang, ang bigat ng isa pang Royal Grade Celestial Weapon ay lubos na makikinabang sa angkan ni Glade. Napakahalaga ng mga Royal Grade Celestial Weapons. Sa kasalukuyan, ang Southern Heaven Territory ay walang anumang Royal Grade Celestial Alchemist. Lahat ng Royal Grade Celestial Weapons sa teritoryo ay nagmula sa ibang lugar o ginawa ng mga Royal Grade Celestial Alchemists noong unang panahon. Ang ilan sa mga ito ay nakuha rin mula sa mga Origin Stones. Dahil sa kanilang pagiging pambihira, walang magbebenta ng kanilang mga Royal Grade Celestial Weapons kahit paalukan ang mga ito ng mataas na presyo. Walang duda na ang mga Royal Grade Celestial Weapons ay mga napakahalagang kayamanan sa Southern Heaven Territory. Sa sandaling ito, isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Bata! Natigilan si Alvin. Alam niya kung kaninong boses iyon. Senior Chaos Divine Flame. May kailangan ka ba, Senior? Sa ngayon, alam na ni Alvin na may mahahalagang bagay na mangyayari kung biglang magsisimula ng usapan ang Profound Divine Metal o ang Chaos Divine Flame. Karaniwan silang hindi magsasalita maliban na lang kung mahalaga ito dahil mauubos nito ang kanilang enerhiya. Pagkatapos noon, mahimbing silang matutulog para makapagpahinga. Malabo kong nararamdaman ang aura ng isang Chaos Divine Earth malapit sa atin.
Medyo mahina ito kaya dapat isa itong Chaos Divine Earth sa unang anyo nito, sabi ng Chaos Divine Flame. Pagkatapos magsalita ng Chaos Divine Flame, sumingit ang Profound Divine Metal, kaya pala may nararamdaman akong pamilyar na aura. Hindi ko ito matukoy. Lumalabas na isa itong Chaos Divine Earth. Pagkatapos, nagpatuloy ito sa pagsasalita sa medyo labag sa loob na tono, "Bata, kailangan mo akong tulungan na makahanap ng isa pang first form na Profound Divine Metal para makapasok ako sa ikatlong anyo." Sa oras na iyon, magiging kasing husay na ng Chaos Divine Flame ang aking mga pandama. Malinaw na medyo nalungkot ito na pumasok ang Chaos Divine Flame sa ikatlong anyo habang natigil pa rin ito sa pangalawang anyo. Kaya naman madaling natukoy ng Chaos Divine Flame ang aura ng Chaos Divine Earth kahit na pakiramdam nito ay hindi pamilyar ang aura. Chaos Divine Earth. Natigilan si Alvin. Ano iyon? Tulad natin, isa ito sa 5 banal na elemento, paliwanag ng Chaos Divine Flame, ang Profound Divine Metal, ang Chaos Divine Earth, ang Clear Heavens Divine Wood, ang World Cleansing Divine Metal, at ako ay sama-samang kilala bilang 5 banal na elemento. Para bang nahulaan nito kung ano ang susunod na itatanong ni Alvin, patuloy na sinabi ng Chaos Divine Flame sa mayabang na tono, "Alam kong mausisa ka, pero hindi pa ito ang tamang panahon para intindihin mo ito. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo kung marami ka ng alam ngayon. Alamin mo lang na mayroon kang lahat ng mapapala at wala kang mawawala kung patuloy tayong mag-evolve. Sa katunayan, kung matutulungan mo kaming mag-evolve sa ating mga huling anyo, malamang na hindi ka matatalo sa Colossal World. Ang ating mga huling anyo. Talagang matapang ka sa iyong pangarap. Gayunpaman, kung darating talaga ang araw na iyon, totoo na walang sino man ang makakatalo sa binata sa Colossal World. Parang walang pakialam ang Profound Divine Metal sa simula ng pangungusap nito, ngunit may bahid ng pananabik ang maririnig sa boses nito sa huling bahagi ng pangungusap nito. Malinaw na sabik din itong umunlad sa huling anyong nito kahit alam nitong pupunta ito sa isang napakahirap na gawain. Walang talo sa mundong malalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig ang kanilang mga sinabi. Alam niya na ang mundong malalaki ay hindi lamang sumasaklaw sa mga Devata realm at mga makamundong realm, kundi sumasaklaw din ito sa mga mahiwagang realm tulad ng Divine Offering Land na isang hiwalay na realm mula sa mga Devata realm. Senior, saang direksyon matatagpuan ang Chaos Divine Earth? Natigilan si Alvin nang banggitin ng Chaos Divine Flame ang Chaos Divine Earth. Gusto niyang subukang makuha ang Chaos Divine Earth. Sa pagdaragdag ng Chaos Divine Earth, magkakaroon siya ng 3 sa 5 Divine Elements. Nasa direksyon ka nang galing, sagot ng Chaos Divine Flame. Sa direksyon kung saan ako nang galing. Ibig sabihin nito ay nasa West Lane Town ito. Nagulat si Alvin. Kuya Darfield. Maliit na Alvin. Sa sandaling ito, naguguluhang tumingin sina Jovan at Glade kay Alvin habang tinatawag siya. Napahinto rin sila sa paggalaw nang makita nilang biglang huminto si Alvin. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, tiningnan niya ang dalawa at sinabing, "Jovan, Tio Bale, gusto ko po sanang bumalik muli sa West Lane Town." "Balik ka na ba sa West Lane Town?" Nalito sina Glade at Jovan. Pagkatapos, nagtanong si Jovan, "Ano? Gusto mo bang subukan muli ang iyong swerte, kapatid na Darfield?" Tumango si Alvin at sumagot ng may pag-aalinlangan, parang ganoon. "Little Alvin, bakit hindi muna tayo bumalik sa palasyo at bumalik sa ibang araw?" Bagamat sinusuportahan si Glade ng Flying Tiger Clan, hindi siya mapakali habang hawak niya ang Royal Grade Celestial Sword. Gusto niyang itago ang Royal Grade Celestial Sword sa isang ligtas na lugar hanggang sa dumating ang mga makapangyarihang tao mula sa Flying Tiger Clan. Kapag naitago na niya ang espada, hindi ito makukuha ng mga taong naghahangad ng espada kahit papatayin nila siya. Dahil dito, malamang na hindi siya tatargetin ng mga tao. Kung itatago niya ang espada, tiyak na may mga taong walang mawawala na susubukang agawin ang Royal Grade Celestial Sword mula sa kanya. Isa itong Royal Grade Celestial Weapon, kung tutuusin. Kahit bilang isang Copper Flying Tiger mula sa Flying Tiger Clan, maaaring hindi nito mapigilan ang ilang tao na tangkain na nakawin sa kanya ang Royal Grade Celestial Sword. Tutal, ang halaga ng isang Royal Grade Celestial Weapon ay higit pa sa sapat para sa ilang tao na sumugal sa kamatayan. Tio Bale, bakit hindi ka muna bumalik kasama si Jovan?
Huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon. Kung may makaharap akong panganib, magpapadala ako agad ng mensahe kay Jovan, sabi ni Alvin. Ako. Nag-alangan si Glade. Bago pa matapos magsalita si Glade, isang bug zone ng hangin ang bumalot bago lumitaw ang isang madilim na figure sa harap ng tatlo. Lolo Mo. Nagningning ang mga mata ni Jovan nang makita ang bagong dating. Matandang Mo, dumating ka sa tamang oras. Ibibigay ko silang dalawa sa iyo. Bantayan mo sila, sabi ni Glade nang makita niya si matandang Mo. Pagkatapos, nagmadali siyang bumalik sa palasyo nang hindi naghihintay ng sagot, halatang nagmamadaling itago ang Royal Grade Celestial Sword bago kumalat ang balita. Bagamat malamang na nalaman na ng emperador ng Solitary Nation na si Glade ang may hawak ng Royal Grade Celestial Sword ngayon, hindi siya nag-aalala na baka agawin ng emperador ang espada mula sa kanya. Limitado ang likas na talento ng emperador ng Solitary Nation sa paglilinang. Hindi gaanong madaragdagan ang kanyang lakas kahit na mayroon pa siyang Royal Grade Celestial Sword. Bukod dito, hindi niya kayang hawakan ng matagal ang espada at isusugal din ang buhay ng kanyang pamilya. Gayunpaman, kahit na hindi aagawin ng emperador ng nag-iisang bansa ang Royal Grade Celestial Sword mula kay Glade, hindi ibig sabihin na gagawin din ito ng mga walang sektang Celestial Kings. Ang mga walang sektang cultivator ay karaniwang walang hangganan at walang ibang dapat alalahanin maliban sa kanilang sarili. Sa pinakamarami, malamang ay mayroon silang isa o dalawang disipulo. Maaari silang umalis at pumunta kahit saan nila gusto anumang oras. Hindi mahirap isipin na ang mga walang sektang cultivator na ito ay maaaring magtangkang agawin ang Royal Grade Celestial Sword. Dahil dito, sabik na itago ni Glade ang Royal Grade Celestial Sword bago pa man kumalat ang balita sa mga walang sektang Celestial Kings. Ang biglaang pag-alis ni Glade ay naging dahilan upang bahagyang kumunat ang noo ni Old Mo, ngunit hindi niya ito pinag-isipang mabuti. Matandang Mo. Bati ni Alvin kay matandang Mo. Lolo Mo, bakit ka nandito? Tanong ni Jovan. Nag-aalala ang iyong ama na makakasalubong ni Glade ang mga taong isusugal ang kanilang buhay para sa espada. Kaya naman, pinapunte niya ako para tumulong. Gayunpaman, tila walang kabuluhan ang pag-aalala ng iyong ama. Dahil sa kaunting panahon, hindi pa talaga kumalat ang balita. Sa ngayon, hindi pa gaanong alam ng maraming tao na dala ni Glade ang Royal Grade Celestial Sword. Dahil nandito si Old Mo, sinamahan ni Jovan si Alvin pabalik sa West Lane Town. Sa gabay ng Chaos Divine Flame, pumasok si Alvin sa isa pang tindahan malapit sa tindahan ng ika-9 na prinsipe. Humakbang ang tindero at sinalubong ang tatlo ng may maliwanag na ngiti pagpasok pa lang nila sa tindahan. Sir, malamang na may mga kayamanan ang mga origin stones ko. Sabihin mo lang sa akin kung matutulungan ko kayo. Kung bibili kayo ng maramihan, bibigyan ko kayo ng diskwento. Dahil maliit lang ang tindahan, maliban sa tindero, walang mga katulong sa tindahan. Bagamat hindi pamilyar si Alvin sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay, hindi siya natatakot na lokohin dahil nandyan si Jovan. Maaari kayang nasa isang origin stone ang Chaos Divine Earth. Taglay ang kaisipang ito, sinimulan ni Alvin na tingnan ang mga origin stone sa ilalim ng gabay ng Chaos Divine Flame. Maya-maya pa, huminto si Alvin sa harap ng isang hugis parihaba na origin stone na kasing haba ng isang talampakan. Nasa loob talaga ito ng isang origin stone. Gusto ko itong origin stone. Kinuha ni Alvin ang origin stone na naglalaman ng Chaos Divine Earth. Para maiwasan ang paghihinala, casual siyang pumili ng ilang iba pang origin stone na bahagyang mas malaki kaysa sa origin stone na naglalaman ng Chaos Divine Earth at sinabing, ito rin. Para bang binibigyan niya ng leksyon si Alvin, ipinaliwanag ni Jovan, ang mga origin stone na ito ay hindi hugis armas. Kahit na mayroong celestial weapon sa loob ng mga ito, maliit lamang ito at malamang na mababa ang kalidad. Sa makatuwid, ang mga batong ito ay karaniwang mas mababa ang presyo kaysa sa origin stone na hugis espada o hugis talam. Ang mga batong ito ay karaniwang ibinebenta sa humigit kumulang 300 kilalang celestial crystals. 2,963. Nagdilim ang ekspresyon ng tindero nang marinig ang mga salita ni Jovan. Hindi siya kikita ng malaki kung naiintindihan ng customer ang proseso ng industriya. Gayunpaman, negosyo pa rin ito kahit hindi ito ang pinakakumikitang negosyo.
Matapos gumastos ng humigit kumulang 1,000 kilalang celestial crystals, tinipon ni Alvin ang mga origin stones na binili niya. Gayunpaman, wala siyang planong buksan ang mga ito sa tindahan. Sa halip, itinago niya ang mga ito sa kanyang spatial ring. Kapatid na Darfield, hindi mo ba bubuksan? Tanong ni Jovan nang nakangiti. Bubuksan ko ang mga ito pagbalik natin. Kung hindi, kung may isa pang Royal Grade Celestial Weapon, malalaman ito ng lahat, pabirong sabi ni Alvin. Sa tingin mo ba talaga ay ganoon kadaling mahanap ang mga Royal Grade Celestial Weapons? Hindi inaasahan ni Jovan na iyon ang magiging dahilan kung bakit hindi binuksan ni Alvin ang mga Origin Stone sa tindahan. Sinabi niya nang may ngiti sa kanyang mukha, ang Royal Grade Celestial Weapon na nakuha natin kanina ang tanging kilalang Royal Grade Celestial Weapon na nagmula sa isang Origin Stone sa nakalipas na ilang libong taon sa Solitary Nation. Royal Grade Celestial Weapon. Nanlaki ang mga mata ng tindero sa gulat nang marinig niya ang pag-uusap nina Alvin at Jovan. Kanina, nabalitaan niya ang tungkol sa isang taong nakakuha ng Royal Grade Celestial Sword mula sa isang hugis espadang Origin Stone, at ibibigay ito sa angkan ng Flying Tiger. Ang tindahan kung saan ipinagbili ang Origin Stone ay pagmamay-ari ng 9th Prince ng Solitary Nation. Sila ba ang nakakuha ng Royal Grade Celestial Sword? Masyadong nawala sa sarili ang tindero kaya't bumalik lamang ang kanyang katinoan nang makaalis na ang tatlo sa tindahan. Pagkatapos lumabas ng tindahan, tiningnan ni Jovan ang panloob na pamilihan sa West Lane Town at sinabing, kapatid na Darfield, tingnan natin doon. Plano ni Alvin na bumalik ngayong nakuha na niya ang gusto niya, ngunit hindi siya nagmamadali. Kaya naman, sinundan niya si Jovan at nagpatuloy sa pamimili sa panloob na palengke ng West Lane Town. Pagkabalik ni Alvin sa kanyang silid sa Imperial Palace ng Solitary Nation, ang unang ginawa niya ay ang alisin ang Origin Stone na naglalaman ng isa sa 5 Divine Elements, ang Chaos Divine Earth. Ano kaya ang hitsura ng isang Chaos Divine Earth sa unang anyo nito? Nagtataka si Alvin habang sinimulan niyang basagin ang Origin Stone. Pagkatapos, iwinaksi niya ang mga kalat upang pag-aralan ang nilalaman ng Origin Stone gamit ang kanyang Divine Consciousness. Ilang sandali pa, nakakita si Alvin ng isang balat ng pagong. Ang ibabaw nito ay magaspang at mat. Nagulat siya nang makita niyang ang balat ng pagong ay sandaling nagliwanag na parang mustasa. Bagamat hindi ito maliwanag at sandali lamang nagliwanag, hindi ito nakaligtas sa paningin ni Alvin. Mali ka. Hindi ito isang Chaos Divine Earth sa unang anyo nito. Nasa ikatlong anyo na ito. Umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang boses ng Profound Divine Metal sa sandaling ito. Malinaw na kinakausap nito ang Chaos Divine Flame. Nang marinig ang mga salita ng Profound Divine Metal, nagulat si Alvin. Isang ikatlong anyong Chaos Divine Earth. Base sa pag-unlad ng Chaos Divine Flame, walang duda na napakahirap para sa 5 Divine Elements na umunlad sa ikatlong anyo. Kahit ang Profound Divine Metal ay nasa pangalawang anyo pa lamang, ngunit ang kulay abong tortoise shell sa kanyang kamay ay nasa ikatlong anyo na. Bahagyang pagkamangha ang maririnig sa boses ng Chaos Divine Flame nang sabihin nito, hindi ko inakalang isa itong Chaos Divine Earth sa ikatlong anyo nito. Bakit ang hina ng aura nito kung nasa ikatlong anyo na ito? Bata, bigyan mo ito ng kahit kaunting dugo. Tutulungan ka naming sumanib dito. Dahil nandito kami, hindi mo kailangang mag-alala na itakwil ka nito, sabi ng Chaos Divine Flame kay Alvin. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at tinusok ang kanyang hintuturo, tumulo ang isang patak ng dugo sa balat ng pagong na nasa kanyang mga kamay pagkasabi ng Chaos Divine Flame. Sa sandaling pamatak ang dugo sa balat ng pagong, dumaloy ito sa mga ugat sa ibabaw ng balat. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Alvin ang dalawang bola ng enerhiya na lumabas sa kanyang katawan bago nito binalot ang balat ng pagong. Ilang sandali pa, nagsimula itong magliwanag na parang mustasa. May bahid ng ginto at kulay abo na makikita ring kumukurap sa liwanag ng mustasa. Ang tatlong ilaw ay umikot sandali bago bumalik ang ginintuan at kulay abong ilaw sa katawan ni Alvin habang ang liwanag ng mustasa ay tila naglalaho sa loob ng balat. Humanga si Alvin habang pinapanood niya ang pagkislap ng balat ng pagong bago ito nawala ng walang bakas sa kanyang palad. Nakapasok na ba ito sa katawan ko?
Instinctive na tiningnan ni Alvin ang loob ng kanyang katawan at natagpuan ang maliit at magandang shell ng pagong na nakakabit sa kanyang kanang humerus. Sa isang sulyap pa lamang, tila bahagi na ito ng kanyang braso. Bukod doon, nakita niya ang kanyang 79 na heavenly veins na nagpapadala ng celestial origin energy dito. Para mas tumpak, hinihigop ng shell ng pagong ang celestial origin energy sa kanyang katawan. Habang lumilipis ang oras, naramdaman niya ng husto ang mabilis na pagkaubos ng kanyang celestial origin energy. Pagkalipas ng mga 15 minuto, natuklasan niya na humigit kumulang 10% hanggang 20% ng kanyang celestial origin energy ay naubos na. Anong ginagawa nito? Nagsimulang magpanik si Alvin. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at maubos lahat ng kanyang celestial origin energy. Huwag kang mag-alala. Kulang ito sa sustansya dahil matagal na itong walang host. Titigil din ito sa loob ng ilang araw, sabi ng Chaos Divine Flame. Sa loob ng ilang araw na ito, dapat mong linangin upang baguhin ang Heaven and Earth Spirit Energy tungo sa Celestial Origin Energy upang matulungan ito. Makakatulong ito sa paggising nito. Gisingin mo ba? Nakahinga ng maluwag si Alvin. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang maisip niya ang Chaos Divine Earth na Magi gising sa loob ng ilang araw. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at sinimulang linisin ang kanyang mga iniisip para mag-cultivate. Hindi niya ginamit ang Divine Crystal para mag-cultivate sa pagkakataong ito. Tutal, hindi naman siya nag-cultivate para mapabuti ang kanyang cultivation base. Ito ay para mangalap ng sapat na celestial origin energy para pukaw ng Chaos Divine Earth. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Alvin sa paglilinang sa kanyang silid. Wala siyang alam tungkol sa paparating na bagyo sa labas habang kumakalat ang balita tungkol sa Royal Grade Celestial Sword. Halos lahat ng mga walang sektang hari sa langit sa Solitary Nation na nakarinig ng balita ay nagtakbuhan patungo sa kabisera ng Solitary Nation. Iisa lang ang kanilang target, si Glade. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Glade. Naglabas siya ng isang pahayag na ikinagulat ng maraming walang sektang hari ng mga langit. Itinago ko ang Royal Grade Celestial Sword. Sino ang nakakaalam kung isa sa inyo ang makakahanap nito, pero walang garantiya na ang taong makakapatay sa akin ay siya ring makakahanap nito. Sa palagay ko ay wala sa inyo ang gustong pumatay sa akin at manghuli sa Flying Tiger Clan ng walang dahilan, hindi ba? Ang pahayag ni Glade ay epektibong pumihil sa mga walang sektang Celestial King na nagtipon sa kabisera sa pagkilos ng padalos-dalos. Talaga bang itinago ni Glade ang Royal Grade Celestial Sword? Nagsisinungaling ba siya? May posibilidad na dala pa rin niya ang Royal Grade Celestial Sword, tama ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, itatago mo ba ang Royal Grade Celestial Sword? Hindi ba't katumbas na rin iyon ang paghahanap ng kamatayan? Bueno, hindi ko itatanggi ang posibilidad na nagbibiro lang siya sa atin. Gayunpaman, sa palagay ko ay walang sino man ang susubok nito. Tutal, kung sino man ang makapatay sa kanya ay mangangailangan ng puot ng buong Flying Tiger Clan. Tama iyan. Walang sino man ang magsusugal ng kanilang buhay kung may malaking posibilidad na mabaygo. Sayang at huli na nating nabalitaan ang tungkol dito. Nabigo tayong agawin ang Royal Grade Celestial Sword bago pa ito itinago ni Glade. Bagamat marami sa mga walang sektang hari ng mga langit ang handang isugal ang kanilang buhay para makuha ang Royal Grade Celestial Sword, iba ang sitwasyon ng malaki ang posibilidad na mabaygo sila sa pagkuha ng espada. Ang pagtatangkang agawin ang Royal Grade Celestial Weapon ngayon ay parang pabaya na pagsasayang ng kanilang buhay. Hindi ito sulit sa panganib. Kaya naman, sa loob lamang ng ilang araw, marami sa kanila ang nakaalis na sa kabisera. Iilan na lamang ang natitira para bantayan ang sitwasyon. Pagkalipas ng 3 araw. Sa wakas ay isang araw na bago ang subasta ng pamilyang imperial ng Solitary Nation. Sa kwarto ni Alvin. Tapos na rin. Nakahinga ng maluwag si Alvin matapos niyang ihinto ang paglilinang. Ang tortoiseshell na nakakabit sa kanyang kanang humerus ay tuluyan ng tumigil sa pagsipsip. Enerhiya ng pinagmulang langit. Pagkamulat pa lang ni Alvin ng kanyang mga mata, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ay parang pagmamayari ng isang batang lalaki na kakatutong magsalita.
Isang malalim na banal na metal at isang Chaos Divine Flame sa ikatlong anyo nito. Patuloy na umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang parang batang boses. 79 na heavenly veins. Napakagaling nitong host. Hoy! Alis na kayong dalawa. Gusto ko itong host. Base sa mga salita nito, malinaw na kontento ito kay Alvin bilang host nito. Bukod dito, malinaw na ayaw niyang ibahagi ang host nito sa Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame. Yeah! Ang init ng ulo ng isang ito, hinahamon niya tayong dalawa ng sabay-sabay. Hoy, sa tingin ko kailangan kang turuan ng leksyon para makita mo ang sitwasyon mo. Magaan na sabi ng Chaos Divine Flame, halatang hindi seryoso sa Chaos Divine Earth, Profound Divine Metal, mukhang kailangan na naman nating maghawak kamay. Iyan din ang iniisip ko. Sagot ng Profound Divine Metal. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na paningin, nakita ni Alvin ang isang kulay abong enerhiya na lumalabas mula sa Chaos Divine Flame bago sumanib sa gininto ang enerhiya na lumabas mula sa Profound Divine Metal. Pagkatapos, sumugod ito patungo sa kanyang kanang braso kung saan naroon ang tortoise shell. Nang malapit nang lumapag ang pinagsamang enerhiya mula sa Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame, ang tortoise shell ay kumislap na may liwanag na mustasa. Ang liwanag na mustasa ay bumulalas at bumangga sa enerhiya ng Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame. Maya-maya lang. Hoy! 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 Tumigil kayo! Tumigil kayo! Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba dapat tayo maglaban ng isa-isa para sa hukbong ito? Galit na sigaw ng Chaos Divine Earth. Malinaw na nasa disbentaha siya dahil sa pagsasanib ng Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame. 2,964. Bagamat malupit ang mga salita ng Chaos Divine Earth sa Profound Divine Metal at sa Chaos Divine Flame, dahil sa maganda at parang bata nitong boses, ang mga banta nito ay walang nakatakot na epekto. Bilang isa sa 5 banal na elemento, ang Chaos Divine Earth ay mayabang at hindi matanggap ang pagbabahagi ng isang host kasama ang iba pang 5 banal na elemento. Ang sitwasyong ito ay katulad noong ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame ay nasa kanilang pangalawang anyo pa lamang. Noong panahong iyon, ang Chaos Divine Flame ay matagal nang nag-usap bago tuluyang sumang-ayon na ibahagi ang parehong host sa Profound Divine Metal. Nakumbinsi ang Chaos Divine Flame na gawin ito dahil sa mungkahi ng Profound Divine Metal na magtulungan. Nangako ang Profound Divine Metal na tutulungan ang Chaos Divine Flame na lumunin ang iba pang Chaos Divine Flames. Totoo nga ang mga salita nito, tinulungan ng Profound Divine Metal ang Chaos Divine Flame na lumunin ang isang pangalawang anyo ng Chaos Divine Flame, na epektibong nakatulong sa Chaos Divine Flame sa katawan ni Alvin na umunlad sa isang ikatlong anyo ng Chaos Divine Flame. Sa kabila ng tunog ng Chaos Divine Earth na parang isang batang bagong natutong magsalita, malinaw na ayaw nitong makibahagi sa isang host kasama ang Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame. Sa kabila ng pagkakaalam nito, hindi nag-alala si Alvin. Bilang ang 5 Divine Elements, sigurado siyang may paraan ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame para malutas ito. Kung hindi nila siya pipilitin na makuha ang Chaos Divine Earth. Napatawa ang Profound Divine Metal nang marinig niya ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Bata, mukhang hindi mo naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Nakipagkasundo na ako sa Chaos Divine Flame na magkasamang mamuhay sa iisang hukbo. Ibig sabihin, magtutulungan tayo para harapin ang mga tagalabas. Kung susubukan mong itaboy ang isa sa atin, ang isa naman ay hindi mananatiling walang ginagawa at manunood. Ngayon, Monty, naiintindihan mo ba ang sitwasyon? May bahid ng tuwa na maririnig sa mga salita ng Profound Divine Metal. Bilang isang second form na Profound Divine Metal, medyo nasiyahan ito na kaya nitong pilitin ang isang third form na Chaos Divine Earth. Hoy! Sino ang tinatawag mong maliit? Isa ka lamang pangalawang anyo na Profound Divine Metal samantalang ako ay nasa ikatlong anyo ko na. Dapat kitang tawaging maliit. Bagamat halatang galit ang Chaos Divine Earth, dahil sa maganda at parang batang boses nito, hindi ito nag-iba ng tunog o nakakatakot. Aba, parang bata ka pa. Normal lang naman sa iba na tawagin kang bata, di ba? Nanunuksong sabi ng Profound Divine Metal. Hindi ka pa ba kumbinsido, bata?
Gusto mo ba ng rematch? Walang hiya. Terra, mag-duel tayo ng isa-isa kung maglalakas loob ka. Galit na sigaw ng Chaos Divine Earth. One-on-one. Sa tingin mo ba ay baliw ako? Kahit pareho tayong bahagi ng 5 Divine Elements, nasa second form ko pa rin ako at nasa third form ka na. Hindi pinansin ng Profound Divine Metal ang hamon ng Chaos Divine Earth at nagpatuloy sa pagsasabing, sige, balik na tayo sa usapan. Anak, gusto mo bang ibahagi ang host na ito sa amin o gusto mo nang umalis? Sadyang sinabi ng malalim na banal na metal, kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit mahina ang iyong aura bago ito ay dahil sa matinding pinsalang natamo mo noong namatay ang iyong dating host. Natahimik sandali ang Chaos Divine Earth bago ito tuluyang nagsalita. Wala ba kayong ipinagmamalaki bilang 5 Divine Elements? Hindi ba ninyo iniisip na nakakahiya ang magsama-sama sa iisang hukbo? Pagmamalaki. Tumawa ang Profound Divine Metal. Sa sandaling ito, mahinahong sumabat ang Chaos Divine Flame, katulad mo rin ako noon. Noon, nang imungkahi ng Profound Divine Metal na gamitin natin ang iisang host, nagatubili rin ako dahil sa aking pagmamalaki bilang isa sa 5 Divine Elements. Gayunpaman, nakumbinsi ako nito, at tama ang aking desisyon. Makakabuti para sa akin na ibaba ang aking pagmamalaki bilang isa sa 5 Divine Elements at gamitin ang isang host. May bahid ng kuryosidad na maririnig sa boses ng Chaos Divine Earth nang magtanong ito, ano ang sinabi sa iyo ng Profound Divine Metal? Isa akong second form Chaos Divine Flame noon. Ang Profound Divine ay nasa second form din noon. Nangako ang Profound Divine Metal na tutulungan akong lumunin at sipsipin ang iba pang Chaos Divine Flames na makakasalubong namin para makapag-evolve ako. Totoo nga, nakatagpo kami ng second form Chaos Divine Flame. Sa tulong ng Profound Divine Metal, matagumpay kong nasipsip ang isa pang Chaos Divine Flame at naging third form Chaos Divine Flame. Nanatiling tahimik ang Chaos Divine Earth. Anak, basta't pumayag kang magbahagi ng host, kung sakaling makatagpo tayo ng kahit sinong Chaos Divine Earth sa hinaharap, tutulungan ka naming makuha ito. Sa tulong namin, tataas ng malaki ang iyong success rate. Mas madali para sa iyo na mag-evolve sa isang fourth form Chaos Divine Earth, sabi ng Profound Divine Metal. Bagamat may punto ka, paano kung makasalubong natin ang isang fourth form Chaos Divine Earth? Wala pa rin akong tsansa kahit sa tulong ninyong dalawa. Maaaring mamatay pa nga ang ating host sa oras na iyon. Masisipsip ako nito, at pareho kayong masasaktan dahil sa pagkawala ng inyong host. Kapag nasugatan kayo, madali na kayong masisipsip ng ibang Profound Divine Metals o Chaos Divine Flames, ipinahayag ng Chaos Divine Earth ang kanilang mga pag-aalala. Bueno, kailangan nating sumugal para makakuha ng isang bagay. Kailangan mong maging mas kumpiyansa. Walang saysay na isipin kung ano ang maaaring mawala sa iyo. Isasantabi mo ang iyong pride. Hindi mo kailangang matakot. Maliwanag ang ating kinabukasan. Kailangan lang nating magsumikap para makamit ito ng sama-sama, panghihikayat ng Chaos Divine Flame. Isantabi mo ang aking pagmamataas. Hindi mo kailangang matakot, at ang ating kinabukasan ay magiging maliwanag. Isantabi mo ang aking pagmamataas. Hindi mo kailangang matakot, at ang ating kinabukasan ay magiging maliwanag. Paulit-ulit na sinabi ng Chaos Divine Earth ang mga salita ng Chaos Divine Flame sa loob ng mga 15 minuto bago ito nakapagdesisyon. Sa huli, pumayag itong magbahagi ng host kasama ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Alvin. Bagamat siya ang host, wala siyang boses sa pag-uusap sa pagitan ng Profound Divine Metal, ng Chaos Divine Flame, at ng Chaos Divine Earth. Gayunpaman, labis siyang nasiyahan sa mga resulta. Naisip ni Alvin, ang Chaos Divine Flame ay maaaring gamitin bilang Celestial Fire habang ang Profound Divine Metal ay maaaring gamitin bilang isang depensibong Celestial Weapon upang bantayan ang kaluluwa ng isang tao at itago ang aura ng isang tao. Dahil ang Chaos Divine Earth ay isa rin sa 5 Divine Elements, iniisip ko kung ano ang magagawa nito. Samantala, ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame ay nakikipag-usap pa rin sa Chaos Divine Earth. Bakit ka nasa isang Origin Stone? Tanong ng Chaos Divine Flame.
Maraming taon na ang nakalilipas, noong nasa ikalawang anyo pa ako, nakilala ko ang isa pang pangalawang anyo ng Chaos Divine Earth. Magkapantay kami, ngunit ang aming labanan ay pumatay sa aming host. Sa huli, pinalad ako at nagawa kong sipsipin ang isa pang Chaos Divine Earth at umunlad sa isang ikatlong anyo ng Chaos Divine Earth. Gayunpaman, ang enerhiyang mayroon ako ay hindi sapat para makahanap ako ng isa pang host. Upang protektahan ang aking sarili at maiwasan ang pagkawala ng enerhiya, nagtipon ako ng alikabok at mga kalat mula sa Devata Realm upang lumikha ng isang Origin Stone sa paligid ko. Pagkatapos noon, nakatulog ako ng mahimbing. Pagkatapos, alam mo na ang susunod na nangyari. Sa tulong mo, natagpuan ako ng iyong host, sagot ng Chaos Divine Earth. Bagamat ang 5 banal na elemento ay maaaring mabuhay ng walang host, unti-unti silang mawawala ng enerhiya at mahimbing na matutulog. Kung sila ay matagpuan ng alinman sa katumbas na 5 banal na elemento, nanganganib silang masipsip kahit na sila ay nasa mas mataas na anyo. Dahil dito, ang mga pangawang anyo na 5 banal na elemento ay mabilis na maghahanap ng host kapag sila ay nagkaroon ng kamalayan upang mabawasan ang posibilidad na masipsip ng iba pang 5 banal na elemento. Bukod dito, kung mayroon silang host, magkakaroon sila ng pagkakataong masipsip ang iba pang 5 banal na elemento at mag-evolve. Tulad ng inaasahan. Natuklasan ng Profound Divine Metal na tama ang kanyang haka-haka. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Sa kabila ng lakas ng tunog, malinaw na nanggagaling iyon sa malayo. Ako, si Genyu Bale, ay sa wakas ay mayroon ng Royal Grade Celestial Weapon. Ang tinig ay sinauna at maringal. Umalangaw-ngaw ito sa hangin na parang kulog. Tila maririnig ito ng lahat ng nasa kabisera ng nag-iisang bansa. Genyu. Bahagyang nagulat si Alvin. Isa ba ang taong ito sa 2 Deputy Patriarch mula sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion? Nang marinig ang pangalan ng tao at ang mga salitang Royal Grade Celestial Weapon, alam ni Alvin na ang taong ito na pumunta sa kabisera ng Solitary Nation ay maaaring mula sa Flying Tiger Clan. Bukod dito, inangkin ng tao na ang Royal Grade Celestial Sword ay pagmamay-ari na niya ngayon. Nangangahulugan ito na mayroon siyang mataas na katayuan sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang ipaalam ni Glade sa Flying Tiger Clan ang tungkol sa Royal Grade Celestial Sword, pero nandito na siya. Isa siya sa mga Deputy Patriarch sa sangay ng Flying Tiger Clan sa isa sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Malamang isa siya sa 3 10 Direction Celestial King sa sangay na iyon. Dati, sinabi ni Jovan kay Alvin na mayroong 5 Golden Flying Tigers sa sangay ng angkan sa Profound Nether Mansion. Sa 5, 3 ang 10 Direction Celestial Kings. Karaniwan, ang mga peak advanced king grade celestial beasts tulad ng Golden Flying Tigers ay madaling makapag-cultivate at maging 9 palaces celestial kings hanggat hindi sila namamatay nang wala sa panahon. Higit pa riyan, napakahirap para sa kanila na higit pang mapabuti ang kanilang cultivation base. Kung walang tiyak na antas ng swerte, magiging mahirap para sa kanila na makalusot at maging isang 10 Direction Celestial King. Ang 3 Golden Flying Tigers sa sangay ng angkan sa Profound Nether Mansion na 10 Direction Celestial Kings ay walang dod ang napakaswerte. Sinabi ni Tio Bale kay Jovan na iisa lang ang Royal Grade Celestial Weapon sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion, at nasa kamay ito ng Patriarch. Ang Patriarch at ang 2 Deputy Patriarch ay ang 3 10 Direction Celestial King sa sangay ng clan sa Profound Nether Mansion. Dahil dito, nahulaan ni Alvin na si Genyu ay isa sa 2 Deputy Patriarch ng sangay ng Flying Tiger Clan sa isa sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion. 2,965. Nagpalagay din si Alvin na si Genyu ang mas malakas sa 2 Deputy Patriarch ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang sumiklab sa kabisera ng Solitary Nation. Genyu. Napunta ba talaga siya? Sus Mariosep. Si Genyu ang pangalawa sa pinakamalakas na powerhouse sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Ang lakas niya ay pangalawa lamang sa Patriarch. Iisa lamang ang Royal Grade Celestial Weapon sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion bago ito, at nasa kamay na ito ng Patriarch.
Ngayong nakakuha na sila ng isa pang royal grade celestial weapon, natural lang na ibibigay ito kay Genyo. Hindi ko talaga inaasahan na personal siyang pupunta rito. Ngayong nandito na siya, wala na tayong pagkakataong makuha ang royal grade celestial sword na yan. Bagamat maraming walang sektang hari sa langit ang umalis sa kabisera ng Solitary Nation ilang panahon na ang nakalipas, mayroon pa ring ilang walang sektang cultivator at powerhouse mula sa 3 sects and 2 clans sa Profound Nether Mansion na nanatili sa kabisera. Masyadong nakakaakit ang Royal Grade Celestial Sword, kung tutuusin. Sa kanilang sarili, ang 3 sekta at 2 angkan ay hindi sapat ang lakas upang makipaglaban sa Royal Grade Celestial Sword. Kung tutuusin, sila ay mga puwersang nasa ika-7 baitang lamang. Gayunpaman, dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa Profound Nether Mansion, kung mayroon silang pahintulot mula sa Profound Nether Mansion, may pagkakataon silang makuha ang Royal Grade Celestial Sword. Dahil dito, ang mga powerhouse mula sa 3 sects at 2 clans ay nagmadaling pumunta rito upang subukan ang kanilang swerte sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword na lumitaw sa kabisera ng Solitary Nation ilang araw na ang nakalipas. Bukod doon, mayroon ding mga Celestial Beast at iba pang miyembro mula sa Alliance of Sectless Cultivators na pumunta rin sa kabisera ng Solitary Nation. Mayroon ding mga tao mula sa mga sekta at angkan ng ika-8 baitang na pumupunta lamang para manood ng palabas. Dahil alam nilang mahina ang kanilang mga sekta at angkan, mas mahina kaysa sa ika-8 baitang na Solitary Nation, hindi nila inisip na makuha ang Royal Grade Celestial Sword. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ng mga taong ito sa kabisera ng Solitary Nation ang malakas at dumadagandong na boses ni Genyo. Marami sa kanila ang nakakita ng isang malaking espada na kumikinang sa hangin sa itaas ng kabisera. Sa isang kisap mata lamang, nakita nila ang isang enerhiya ng espada na pumutol sa isang matayog na bundok sa hilaga ng kabisera sa kalahati. Ang mga malapit sa bundok ay pumunta upang tumingin. Natuklasan nila na hindi lamang nahati ang bundok, kundi mayroon ding mga bitek na tila umaabot sa kailaliman ng lupa. Nagulat ang lahat sa lakas ng espada. Ito ang kapangyarihan ng isang 10 direksyon na Celestial King na gumagamit ng Royal Grade Celestial Weapon. Hindi siya isang ordinaryong hari ng 10 direksyon na Celestial. Isa siyang hari ng 10 direksyon na Celestial na isa ring peak advanced King Grade Celestial Beast, ang Golden Flying Tiger. Ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa ordinaryong hari ng 10 direksyon na Celestial. Tama iyan. Ang isang Golden Flying Tiger na isang Golden 10 Direction Celestial King na may Royal Grade Celestial Sword ay madaling makakatalo sa ilang taong 10 Direction Celestial King. Nakakatakot. Ibig sabihin, kakaunti lang ang mga tao mula sa Profound Nether Mansion na may kakayahang agawin ang Royal Grade Celestial Sword mula sa kanya, di ba? Tama iyan. Gayunpaman, ang ilang mga powerhouse na kayang gawin iyon ay may sariling Royal Grade Celestial Weapons. Kaya naman, malabong susubukan nilang agawin ang Royal Grade Celestial Sword na ito. Oo. Kahit na gusto nilang agawin ang Royal Grade Celestial Sword para ibigay sa kanilang mga miyembro, kailangan pa rin nilang maging maingat sa sangay ng Flying Tiger Clan na kinabibilangan ni Genyo. Aba, higit sa lahat, ang sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion ay legal na nakakuha ng Royal Grade Celestial Sword sa pamamagitan ng pagsusugal gamit ang bato. Walang sino man ang maaaring tumanggi dyan. Dahil sa lakas at pinagmulan ni Genyo, walang nang-ahas na magsalita o makipaglaban para sa Royal Grade Celestial Sword. Maraming mga powerhouse na pumunta rito para subukan ang kanilang swerte sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword ang bumalik din sa kanilang pinanggalingan. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa mga sekta at angkan ng ika-8 baitang ay nanatili sa kabisera dahil ang subasta mula sa pamilyang imperial ng nag-iisang bansa ay magsisimula bukas. Maaaring hindi sila interesado sa subasta bago pumunta sa kabisera, ngunit dahil narito na sila, nagpasya silang sumali sa kasiyahan. Sa Imperial Palace ng Solitary Nation kung saan nanunuluyan ang mga tao mula sa supporting Fall Nation. Kuya Darfield. Lumabas si Alvin ng kanyang silid nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Jovan. Kuya Darfield, tara na. Naghihintay na sa atin sina Tio Bale at ang senior ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Nether Profound Mansion.
Nagmamadaling sabi ni Jovan na may nasasabik na ekspresyon sa mukha nang makita niya si Alvin. Ha! Bahagyang nagulat si Alvin. Gusto tayong gantimpalaan ng senior sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword para sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Sabi ni Jovan, ayon kay Uncle Bale, ayaw ng Flying Tiger Clan ng mga pabor. Kaya naman mas gusto nilang suklian ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan si Alvin. Lumalabas na gusto silang gantimpalaan ng mga makapangyarihang tao mula sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Nether Profound Sect. Jovan, ang Royal Grade Celestial Sword. Gustong sabihin ni Alvin na wala siyang gaanong naitulong sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword. Gayunpaman, bago pa matapos ni Alvin ang kanyang sasabihin, pinutol siya ni Jovan. Kapatid na Darfield, tama na. Alam nating dalawa kung paano natin nakuha ang Royal Grade Celestial Sword. Kung hindi dahil sa iyong mungkahi, hindi ko sana binili ang mga Origin Stone na hugis espada. Kung hindi ko ito binili, hindi sana natin nakuha ang Royal Grade Celestial Sword. Kaya naman walang duda na gumanap ka ng mahalagang papel sa pagkuha namin ng espada. Ngumiti ng mapait si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang biro na ginawa niya ay magre-resulta sa pagkuha nila ng Royal Grade Celestial Sword. Bukod dito, makikinabang din siya ng malaki rito. Tutal, ang makapangyarihang tao mula sa sangay ng Flying Tiger Clan ay tiyak na hindi magiging kuripot kapag gumaganti ng pabor. Nang makita kung gaano determinado si Jovan, hindi na tumanggi si Alvin. Alam niyang mawawalan ito ng saysay. Matapos ang lahat ng panahong ito kasama si Jovan, naunawaan na niya ng mabuti ang pagkatao ni Jovan. Bukod doon, batay sa pangyayaring ito, 100% siyang sigurado na si Jovan ay taos puso at walang anumang nakatagong motibo. Tutal, ilang tao ang handang ibahagi ang kanilang mga gantimpala sa iba. Iba ang pananaw niya kay Jovan dahil dito at itinuring si Jovan bilang isang tunay na kaibigan. Hindi gaanong nagkaroon ng maraming kaibigan si Alvin sa kanyang nakaraang 2 buhay. Bagamat marami na siyang nakilalang tao, karamihan sa kanila ay mga dumadaan lamang sa kanyang 2 buhay. Si Genyo ay isang matandang lalaki na kasentang tangkad ni Glade. Dahil sa kanyang maikling puting buhok at kulot na balbas, para siyang puting tigre. Dahil sa kanyang maskuladong katawan, para siyang isang matayog na toring bakal kapag nakatayo siya ng hindi gumagalaw, na naglalabas ng matinding presyon. Nang pumasok sina Alvin at Jovan sa bulwagan, si Glade, na nakatayo sa tabi ni Genyo, ay tumingin sa dalawa bago niya sinabi ng may paggalang, pangalawang patriarka, silang dalawa ang nakahanap ng Royal Grade Celestial Sword sa isang Origin Stone. Naroon din sina matandang Mo at Philemon. Nakatayo sila ng mas mababa kay Genyo. Kahit si matandang Mo, na medyo makapangyarihan, ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Genyo. Tutal, si matandang Mo ay isa lamang 1 basic Celestial King habang si Genyo ay isang 10 Direction Celestial King. Higit sa lahat, si matandang Mo ay isa lamang Elementary King Grade Celestial Beast habang si Genyo ay isang Peak Advanced King Grade Celestial Beast. Isantibi ang kanilang cultivation base, ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng kanilang mga grado bilang Celestial Beast ay sapat na upang mapilit si matandang Mo. Nang marinig ang mga salita ni Glade, ang tingin ni Genyo ay napunta kina Alvin at Jovan bago siya tumango ng may kasiyahan. Sa wakas ay nanatili ang kanyang mga mata kay Alvin habang sinasabi, nabalitaan ko mula kay Glade na wala ka pang 100 taong gulang, ngunit isa ka ng Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial. Malawak kang itinuturing ng mga tao sa supporting Fall Nation, kasama na ang emperador nito, bilang ang pinakamalakas na overarching Heavenly Supreme Celestial sa bansa. Bumantong hininga si Genyo bago nagpatuloy sa pagsasalita, sayang naman. Kahit maraming tao sa sangay ng ating Flying Tiger Clan, hindi maaaring maging pangunahing miyembro ng clan ang mga tao. Sila ay mga panlabas na miyembro lamang ng clan. Para sa isang henyong tulad mo, sayang lang kung magiging panlabas ka lang na miyembro ng Flying Tiger Clan. Naku, natutuwa ka, mapagkumbabang sabi ni Alvin. Bueno, dahil kailangan ko nang umalis sa Solitary Nation sa lalong madaling panahon, sa palagay ko dapat na tayong magsimula. Tumaas ang kilay ni Genyo at ngumiti.
Malinaw na maganda ang kanyang pakiramdam matapos makuha ang Royal Grade Celestial Sword. Mayroon akong Wind-type King Grade Divine Ability at Earth-type King Grade Celestial Method. Kayong dalawa ang kailangang pumili sa dalawang iyon dahil iisa lang ang Memory Celestial Talisman ko para sa Divine Ability at Celestial Method. Ipinapalagay kong alam ninyo na ang Memory Celestial Talismans na nagtatala ng Divine Abilities at Celestial Methods na mas mataas sa King Grade ay iba sa Memory Celestial Talismans na nagtatala ng Divine Abilities at Celestial Methods na mas mababa ang grado. Ang huli ay maaaring gamitin ng paulit-ulit, ngunit ang una ay maaari lamang gamitin ng isang beses bago ito mawala. Nalaman na ito ni Alvin noong siya ay nasa supporting Fall Nation pa. May mga espesyal na materyales na ginamit sa Memory Celestial Talismans na nagtatala ng mga Divine Abilities at Celestial Methods na higit sa King Grade na may hawak na kapangyarihan ng batas kaya isang beses lang magagamit ang mga ito. Earth-type King Grade Celestial Method. Bahagyang nanginig si Alvin. Pagkatapos, ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Nako, piliin mo ang King Grade Celestial Method na tipo lupa. Kung makukuha mo ang King Grade Celestial Method, matutulungan kitang mabilis na maunawaan at mamaster ang batas ng mundo. Sa oras na iyon, ang iyong lakas ay lubos na tataas. Nagmamalaki ang tunog nito nang magsalita. Isang King Grade Divine Ability at isang King Grade Celestial Method. Maging sina Glade, Oldmo, at Felimon ay nagulat sa mga sinabi ni Genyo. Hindi nila inaasahan na si Genyo ay magiging ganito kabukas palad hanggang sa puntong gagamit siya ng King Grade Celestial Method at Divine Ability bilang gantimpala. 2,966 Sa Devata Realms, mayroong malaking agwat sa pagitan ng mga celestial weapons, celestial methods, at divine abilities ng Duke Grade at King Grade. Katulad ng Heaven Grade, Earth Grade, Profound Grade, at Yellow Grade Celestial Methods at Divine Abilities, ang Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities ay nahahati sa maraming uri. Gayunpaman, ang mga celestial methods at divine abilities na nasa King Grade at mas mataas pa ay hindi nahahati sa opensiba, depensiba, paggalaw, pantulong, o kombinasyon ng apat na uri. Ang mga celestial methods at divine abilities na nasa King Grade at mas mataas pa ay umiikot sa batas. Ang pag-unawa at mga batas sa mga celestial methods at divine abilities na ito ay patuloy na nagbabago. Ang parehong batas ay maaaring gamitin upang mapalakas ang mga opensiba, depensa, at bilis ng isang tao ng sabay. Dahil din sa kadahilanang ito kung bakit ang mga King Grade Celestial Methods at Divine Abilities o ang mga nasa mas mataas na grado ay napakahalaga kahit na pareho ang grado ng isang King Grade Cultivation Method. Ang mga Celestial Methods at Divine Abilities na mas mababa ang grado kaysa sa King Grade tulad ng Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities ay mas mababa kaysa sa mga Cultivation Methods sa Duke Grade o mas mababa pa. Mukhang tuwang-tuwa talaga ang Deputy Patriarch na makuha ang Royal Grade Celestial Sword. Tutal, wala naman siyang maraming Memory Celestial Talismans na naglalaman ng King Grade Celestial Methods o Divine Abilities, naisip ni Glade sa sarili. Bagamat ang mga Memory Celestial Talisman na naglalaman ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities ay maaari lamang gamitin ng isang beses, mas mahirap itong gawin kumpara sa mga ordinaryong Memory Celestial Talisman na maaaring gamitin ng paulit-ulit. Ito ay dahil upang makagawa ng Memory Celestial Talisman na may kakayahang magtala ng King Grade Celestial Methods o Divine Abilities, kailangan munang maunawaan ang mga batas ng nasabing Celestial Methods at Divine Abilities sa isang tiyak na lawak. Kung hindi, imposibleng makagawa ng Memory Celestial Talisman. Bukod pa riyan, mangangailangan ng maraming enerhiya upang makagawa ng Memory Celestial Talisman. Kung hindi ito kinakailangan, walang gagawa ng mga talisman. Sa makatuwid, ang mga Memory Celestial Talisman na ito na maaaring magtala ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities o yung mga mas mataas ang grado ay bihira at mahal. Sa pagkakaalam ni Glade, sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion, iisa lamang ang taong may kakayahang gumawa ng mga Celestial Talisman na may kakayahang magtala ng mga King Grade Celestial Methods o Divine Abilities o mga mas mataas na grado. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang Patriarch ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Earth-type King Grade Celestial Method.
Nang banggitin ni Genyo, ang Deputy Patriarch ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion, ang Earth-type King Grade Celestial Method, agad na naalala ni Alvin ang mga salita ng Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame mula sa nakaraan. Sinabi ng Profound Divine Metal na hanggat nakakuha siya ng isang metal type na King Grade Celestial Method o Divine Ability, pagkatapos nitong makapasok sa ikatlong anyo, matutulungan siya nitong mabilis na maunawaan at makabisado ang batas ng metal sa nasabing Celestial Method o Divine Ability. Gayun din, sinabi rin ng Chaos Divine Flame na hanggat nakakakuha siya ng isang Fire-type King Grade Celestial Method o Divine Ability, makakatulong ito sa kanya na mabilis na maunawaan at maging dalubhasa sa batas ng apoy. Dahil sa mga kadahilanang ito, walang daang natitiyak ni Alvin na ang ikatlong anyong Chaos Divine Earth ay makakatulong sa kanya na mabilis na maunawaan at makabisado ang batas ng lupa sa isang Earth-type King Grade Celestial Method o Divine Ability. Bukod dito, nagsalita rin ang Chaos Divine Earth na nagpapatunay sa kanyang mga iniisip. Kaya naman, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya si Genyo na binabanggit ang Earth-type King Grade Celestial Method. Isang King Grade Divine Ability at isang King Grade Celestial Method. Nabigla rin si Jovan sa pagkabukas palad ni Genyo. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan pagkatapos ng mahabang panahon, mabilis siyang lumingon kay Alvin at sinabing, "Kapatid na Darfield, sige pumili ka muna." Sa kabila ng kanyang mga sinabi, umaasa pa rin si Jovan na makukuha niya ang Divine Ability na uri ng hangin. Kung ikukumpara sa mga batas ng mundo, mas mainam ang mga batas ng hangin pagdating sa lakas ng pagsalakay. Mas mainam din ang mga batas ng mundo pagdating sa depensa at lakas ng pagtulong. Sa palagay ni Jovan, malamang nagugustuhin ni Alvin ang Wind-type King Grade Divine Ability na naglalaman ng batas ng hangin tulad niya. Kaya naman, nagpasya siyang ibigay ang Wind-type Divine Ability kay Alvin sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Alvin na maunang pumili. Ako. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Jovan. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan si Jovan. Agad siyang lumingon kay Genyo. Nang makita ito, bumaantong hininga si Jovan. Gaya ng inaasahan niya. Tiyak na gusto rin ni Alvin ang Wind-type King Grade Divine Ability. Kung hindi, tatanggihan sana ni Alvin ang alok niya. Sa sandaling ito, lahat ng naroon ay nagbahagi rin ng saloobin ni Jovan. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Alvin kay Genyo ay nag-iwan kay Jovan at sa lahat ay natulala. Malakas na sinabi ni Alvin, "Senior, gusto ko ang Earth-type King Grade Celestial Method." Hindi niya tinanggihan ang alok ni Jovan na hayaan siyang pumili muna dahil gusto talaga niya ang Earth-type Celestial Method. Tutal, ngayong nasa katawan na niya ang Chaos Divine Earth, makakatulong ito sa kanya na mabilis na maunawaan at mamaster ang batas ng mundo na nakapaloob sa Celestial Method na ito. Kapatid na Darfield, hindi mo na kailangang gawin ito. Sabi ni Jovan nang may ngiti. Kasabay nito, medyo nahihiya siya sa pag-aakalang sabik si Alvin na mamili muna dahil gusto ni Alvin na makuha ang Wind-type King Grade Divine Ability. Malinaw na sa kanya ngayon na hindi tumanggi si Alvin sa alok dahil matagal nang nakapagdesisyon si Alvin na ibigay sa kanya ang Wind-type King Grade Divine Ability sa pamamagitan ng pagpili ng Earth-type King Grade Celestial Method. Lahat ng naroon sa eksena ay nakiisa rin sa mga saloobin ni Jovan. Ipinapalagay nila na sadyang pinili ni Alvin ang Earth-type King Grade Celestial Method para magkaroon si Jovan ng Wind-type King Grade Divine Ability. Bata, sigurado ka ba? Makahulugang tumingin si Genyo kay Alvin at nagtanong. Pagkatapos, sinabi niya, bagamat may posibilidad na ang mga Earth-type Celestial Methods at Divine Abilities ay maaaring may mga batas ng lupa na nakakasakit, karamihan sa mga batas ng lupa sa mga Earth-type Celestial Methods at Divine Abilities ay mga batas ng lupa na nagtatanggol o tumutulong. Bukod dito, masasabi ko sa iyo na ang batas ng lupa sa aking Earth-type King Grade Celestial Method ay isang tumutulong. Sa sandaling ito, ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alvin. Ngumisi ito bago sinabing, minaliit ng mga taong ito ang mga batas ng mundo, di ba? Bagamat kakaunti lamang sa mga batas ng mundo ang nasa uri ng OpenSIBA, ang mga batas ng mundo na nasa OpenSIBA ay tiyak na isa sa mga nakahihigit sa mga batas ng OpenSIBA. Malinaw na nagalit ito sa nakikitang pagwawalang bahala ni Genyo, Jovan, at iba pa.
Patuloy na sinabi ng Chaos Divine Metal, bukod pa rito, ang mga batas ng mundo ay ang ortodoksong batas ng 5 elemento. Ang 5 elemento ay hindi kasama ang mga espesyal na batas tulad ng batas ng oras at espasyo, batas ng paglamon, at batas ng pagkawasak o mga natural na batas na nagmula sa 5 elemento tulad ng batas ng hangin, batas ng kulog, at batas ng yelo. Sa anumang kaso, ang mga batas ng mundo ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng depensa. Ano ang silbi ng isang malakas na opensiba kung walang matibay na depensa? Tumingin si Alvin kay Genyo at seryosong sinabi, sigurado akong gusto ko ang Earth-type King Grade Celestial Method na iyon. Matapos makinig sa mga salita ng Chaos Divine Earth, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit ganoon ang ekspresyon ng mukha ni na Jovan at ng iba pa nang marinig nila siyang pumili ng Earth-type Celestial Method. Lumalabas na mas gusto ng karamihan sa mga tao sa Devata Realms ang mga batas na nakakasakit tulad ng mga batas ng hangin. Karamihan sa mga taong hindi pa nakakaintindi o nakakabisado ng anumang batas ay mas pipiliin ang batas na nakakasakit tulad ng mga batas ng hangin kung bibigyan ng pagpipilian. Kung hindi dahil sa Chaos Divine Earth sa kanyang katawan, marahil, ginawa rin ni Alvin ang parehong pagpili tulad ng iba. Gayunpaman, dahil mayroon siyang Chaos Divine Earth sa kanyang katawan, malinaw na ang Earth-type King Grade Celestial Method ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Kapatid na Darfield, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Sabi ni Jovan nang may mapait na ngiti muli. Jovan, mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko talaga ang Earth-type King Grade Celestial Method. Umiling si Alvin. Natural lang na alam niya na maliban kung ipapakita niya ang Chaos Divine Earth at ang mga salita nito, hindi siya paniniwalaan ni Jovan at iisipin na lang niya na magalang siya sa pagpili ng Earth-type King Grade Celestial Method. Bagamat wala siyang maibubunyag tungkol sa Chaos Divine Earth, gusto pa rin niya maging tapat. Matapos makuha ni Alvin ang Earth-type King Grade Celestial Method mula kay Genyo, natuklasan niya na ang Celestial Method ay tinatawag na Black Rock Prison Method. Pumutok. Matapos durugin ni Alvin ang Memory Celestial Talisman na naglalaman ng Earth-type King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison Method, isang daloy ng impormasyon tungkol sa Celestial Method ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay umalingaw-ngaw din sa isipan ni Alvin. Ang King Grade Celestial Method na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang Earth Elemental Profundity at ang Gravitational Space Profundity sa batas ng lupa. Ang Earth Elemental Profundity ay ang pangunahing profundity ng batas ng lupa. Samantala, ang Gravitational Space Profundity ay isang pantulong na profundity ng batas ng lupa. Pagkatapos, dagdag ng Chaos Divine Earth, syempre, kahit na ito ay isang assistive type, ang Gravitational Space Profundity ay mayroon ding mga katangiang opensiba at depensiba. Base sa mga salita ng Chaos Divine Earth, malinaw na naglalabas ito ng sama ng loob, hindi pa rin kontento sa kung paano minamaliit ni na Jovan at ng iba pa ang mga batas ng mundo. Dahil ang layunin ng mga celestial methods at divine abilities na nasa King Grade o mas mataas pa ay ang pag-unawa sa mga batas, bakit pa rin ito tinatawag na celestial methods o divine abilities? Tanong ni Alvin. Ang pangunahing layunin ay upang makilala ang pagkakaiba ng mga internal assistive profundities. Lahat ng divine abilities na nasa o mas mataas sa King Grade ay naglalaman ng internal assistive profundity, sabi ng Chaos Divine Earth. Internal assistive deepness. Naguluhan si Alvin. Tulad ng mga assistive celestial methods na mas mababa sa King Grade, ang mga assistive approach ay hindi maaaring pansamantalang mapataas ang celestial origin energy ng isang tao. Ang ganitong uri ng assistive approach ay tinatawag na external assistive approach. Halimbawa, ang gravitational space profundity sa Earth-type King Grade Celestial Method na nakuha mo lang ay isang uri ng external assistive approach. Samantala, ang mga assistive divine abilities na mas mababa sa King Grade ay maaaring pansamantalang mapataas ang celestial origin energy ng isang tao. Ang ganitong uri ng assistive approach ay tinatawag na internal assistive approach. Nangangahulugan ito na ang batas ng hangin sa Wind-type King Grade Divine Ability ng matanda ay naglalaman ng internal assistive profundity. Natapos magsalita ang Chaos Divine Earth ng isang hininga. Ang mga salita ng Chaos Divine Earth ay nagbigay liwanag kay Alvin at nilinaw ang kanyang mga kalituhan.
Ang mga banal na kakayahang nasa o mas mataas pa sa king grade ay pawang may internal assistive profundity. Sa kabilang banda, ang celestial methods na nasa o mas mataas pa sa king grade ay sumasaklaw sa lahat. Naglalaman ito ng main offensive profundity, main defensive profundity, main movement profundity, at external assistive profundity. 2,967. Matapos marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit ang celestial methods at divine abilities na nasa king grade at mas mataas pa ay naiiba sa iba pang celestial methods at divine abilities. Nalaman din niya na ang divine abilities na nasa king grade at mas mataas pa ay naglalaman ng internal assistive law profundity. Ang assistive divine ability na kanyang natutunan, ang elementary devouring tactic, ay isa ring uri ng internal assistive approach. Noon, sinabi sa akin ni Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, na ang elementary devouring tactic ay nagmula sa isang makapangyarihang divine ability sa isang Devata realm na tinatawag na advanced devouring tactic. Ang elementary tactic ay isang pinababang bersyon ng advanced devouring tactic. Tila, ang advanced devouring tactic ang nagpasikat sa isang heavenly emperor ng isang Devata realm. Batay dito, sa palagay ko ang advanced devouring tactic ay dapat nasa king grade o mas mataas pa. Naalala ni Alvin na si Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ay nabanggit ang advanced devouring tactic noong siya ay nasa makamundong kaharian pa. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, isa katunayan, malamang na ang advanced devouring tactic ay mas mataas ang grado kaysa sa king grade. Malamang nasa royal grade o emperor grade ito. Nang maalala muli si Elder Hal pagkatapos ng napakaraming taon, hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga. Nasaan na kaya si Elder Hal ngayon? Dati, inakala ni Alvin na namatay na si Elder Hal nang sirain niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at lahat ng celestial weapons sa pagoda upang iligtas siya. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa isang Devata realm, nalaman niya na ang mga artifact soul ng Emperor-grade celestial weapons ay hindi kayang sirain ang Emperor-grade celestial weapons kahit na tila nawasak na ang mga ito. Dahil dito, may pakiramdam siya na buhay pa si Elder Hal. Tungkol naman sa pagkawala ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at ni Elder Hal, sigurado siyang dahil ito sa isang taong nagbabalak sa dilim. Iniisip ko kung anong batas ang nakapaloob sa advanced devouring tactic, ang banal na kakayahang nagpasikat sa isang heavenly emperor ng isang Devata realm. Maaari kayang ito ang batas ng paglalamon na nabanggit ng Chaos Divine Earth kanina. Patuloy na naisip ni Alvin sa sarili, sinasabi na ang mga batas ng mundo ay mga ortodoksong batas dahil nagmula ang mga ito sa isa sa 5 elemento. Gayunpaman, may mga espesyal na batas tulad ng batas ng oras at espasyo, batas ng paglalamon, at batas ng pagkausak. Mayroon ding mga natural na batas tulad ng batas ng hangin, batas ng kulog, at batas ng yelo na nagmula sa batas ng 5 elemento. Matapos ibigay kay Jovan ang Memory Celestial Talisman na naglalaman ng Wind-type King Grade Divine Ability, si Genyo, ang Deputy Patriarch ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion, ay tumingin kay Glade at nagtanong, Glade, gusto mo bang bumalik sa clan kasama ko para tanggapin ang iyong gantimpala ngayon o plano mo bang bumalik mamaya ng mag-isa? Pangalawang Patriarka, babalik ako sa iyo, walang pag-aalinlangang sabi ni Glade. May bahid ng pananabik na maririnig sa kanyang boses na para bang alam niyang mas mahalaga ang kanyang gantimpala kumpara sa gantimpala ni na Alvin at Jovan. Mabuti. Tumanggaw si Genyo. Di nagtagal, umalis si Glade kasama si Genyo nang hindi nagpapalam kina Alvin at Jovan. Alam niyang ang isipan ni na Alvin at Jovan ay abala na ngayon sa King Grade Celestial Method at Divine Ability na kanilang natanggap. Dahil alam ni na Oldmo at Felimon, ang gobernador ng lungsod ng Passage, na aalis na siya, hindi na rin siya nagpaalam sa kanila. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Jovan, matagal nang wala si Glade. Ama, nasaan si Tio Bale? Inaasahan na aalis si Genyo sa Solitary Nation at babalik sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion matapos gantimpalaan sina Alvin at Jovan. Gayunpaman, bakit nawala rin si Glade? Bumalik na ang Tio Bale mo sa sangay ng angkan, nakangiting sabi ni Felimon, bata, napakaswerte mo talaga. Nakakuha ka pa nga ng King Grade Divine Ability.
Alam mo, kahit ang tatay mo ay hindi pa nakakuha ng kahit anong King Grade Celestial Method o Divine Ability noon. Natural lang na tuwang-tuwa siya na nakakuha ang anak niya ng King Grade Divine Ability. Sa katunayan, mas masaya siguro siya kaysa kung siya mismo ang nakakuha ng King Grade Divine Ability. Bumalik sa angkan. Bakit? Kumunat ang noo ni Jovan. Babalik ba si Tio Bale? Halatang medyo nalungkot siya. Lumaki siyang kasama ni na matandang Mo at Glade. Kaya naman, malalim ang pagmamahal niya kay Glade. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Alvin. Natuklasan niya ang pagkawala ni Glade, at nahalata niyang medyo malungkot si Jovan. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang pag-evolve ng Tio Bale mo, natural lang na babalik siya, nakangiting sabi ni Philemon, mabuti naman at bumalik na sa angkan ang Tio Bale mo ngayon. Malaking gantimpala ang matatanggap niya sa pagkuha ng Royal Grade Celestial Sword para sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Ha! Naging mausisa si Jovan nang marinig ang mga sinabi ng kanyang ama. Ama, ano ang magiging gantimpala kay Tio Bale? Bukod pa rito, kailangan niyang bumalik sa angkan para makuha ang gantimpala. Papayagan si Tio Bale na makapasok sa transformation pool sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion na nagbubukas lamang minsan kada 10,000 taon. Habang nagsasalita si Philemon, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Parang kapatid niya si Glade, kung tutuusin. Paano siya hindi magiging masaya para kay Glade? Ang transformation pool. Naguluhan si Alvin. Samantala, lumiwanag ang mga mata ni Jovan nang lumitaw ang isang masayang ekspresyon sa kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama. Ama! Totoo ba ito? Patuloy niyang sinabi ng may panibik, Tio Bale. Siya! Papayagan na siyang makapasok sa transformation pool. Oo. Tumanggaw si Philemon. Nakakamangha. Noong bata pa ako, paulit-ulit kong narinig si Tio Bale na binanggit na ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makapasok sa transformation pool. Nakakatuwa talaga na sa wakas ay makakamit na niya ang pangarap niya. Sabi ni Jovan, halatang tuwang-tuwa. Si Alvin, na naging lubhang mausisa, ay sa wakas ay nagtanong, Tio Huang, Jovan. Ano ang transformation pool? Kapatid na Darfield, ang transformation pool ay isang spirit pool sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion na bumubukas lamang minsan kada 10,000 taon. Isang copper flying tiger lamang ang pinapayagang pumasok sa bawat pagbukas nito, sagot ni Jovan, kapag ang isang copper flying tiger ay pumasok sa transformation pool, kailangan lamang nitong sipsipin ang espesyal na enerhiya sa pool at mag-cultivate ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, magagawa nitong magbagong anyo bilang isang Silver Flying Tiger, isang Peak Intermediate King Grade Celestial Beast. Ang pool ay magagamit lamang para sa mga Copper Flying Tiger. Kung ang isang Silver Flying Tiger o isang Golden Flying Tiger ay papasok sa transformation pool, wala itong magiging epekto. May chismis na ang sangay ng clan sa Profound Nether Mansion ay mayroon ding transformation pool para sa mga Silver Flying Tiger. Gayunpaman, magbubukas lamang ito minsan kada 30,000 taon. Pagkatapos makapasok sa pool, ang isang Silver Flying Tiger ay magagawang mag-evolve bilang isang Golden Flying Tiger, isang Peak Advanced King Grade Celestial Beast. Pagkatapos, muling naging masigla ang tono ni Jovan nang sabihin niya, ibig sabihin, kapag bumalik si Uncle Bale pagkatapos ng 10 taon, hindi na siya magiging isang Copper Flying Tiger, isang Peak Elementary King Grade Celestial Beast. Siya ay magiging isang Silver Flying Tiger, isang Peak Intermediate King Grade Celestial Beast. Nabigla si Alvin dahil hindi niya alam ang tungkol sa transformation pool sa sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion. Sa wakas ay naintindihan na niya ang pinanibik ni Jovan. Kung walang anumang di inaasahang engkwentro, ang isang Copper Flying Tiger ay magiging isang 3-talent Celestial King lamang. Gayunpaman, kung ito ay mag-evolve at magiging isang Silver Flying Tiger, magagawa nitong makalusot at maging isang 6 combination Celestial King. Alam ni Alvin na ang pagpasok sa transformation pool ay isang magandang pagkakataon para kay Glade. Kung tutuusin, ang lakas sa pagitan ng 6 combination Celestial King at ng 3-talent Celestial King ay walang kapantay. Sa sandaling ito, tumingin si Philemon kay Alvin at sinabing, Little Alvin, bukas ang araw ng subasta ng pamilyang imperial ng Solitary Nation.
Kung magiging maayos ang lahat, magsisimula ang subasta sa gabi. Sige, Theo Hamilton. Tumango si Alvin. Di nagtagal, nagpaalam si Alvin kina Filemon at matandang Mo at lumabas ng bulwagan. Sumunod din si Jovan. Nang maabyutin niya si Alvin, nagtanong ito ng may pagtataka, kapatid na Darfield, ano ang pangalan ng Earth-type King Grade Celestial Method na natanggap mo? Kumislap ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, ang paraan ng bilangguan ng Black Rock. Ang paraan ng bilangguan ng Black Rock. Base sa pangalan, ang iyong paraan ng celestial na uri ng lupa ay dapat na isang pantulong na paraan ng celestial, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali dapat itong isang paraan ng celestial na maaaring magbilanggo ng mga tao. Tama. Tumango si Alvin. Bagamat hindi pa niya nasisimulang maunawaan ang paraang celestial na uri ng lupa, ang paraang bilangguan ng Black Rock, alam na niya ang gamit ng paraang celestial. Kapag ginamit ang paraang bilangguan ng Black Rock, ikukulong nito ang target nito. Ang puwersa ng grabidad sa bilangguan ay nasa ilalim ng kontrol ng caster. Dahil nasa ilalim ng kontrol ng caster ang grabidad, magagamit ito ng caster upang saktan at kontrolin ang mga bilanggo sa loob. Bukod doon, maaari ring gamitin ang paraang bilangguan ng Black Rock upang bumuo ng isang panlaban sa katawan upang maitaboy ang mga atake. Maya-maya, nagtanong si Alvin, kumusta naman ang Wind-type Celestial Method na natanggap mo? Medyo interesado rin siya sa Divine Ability ni Jovan Hamilton. Ayon sa Chaos Divine Earth at Chaos Divine Flame, ang mga Divine Ability na nasa King Grade at mas mataas pa ay naglalaman ng Internal Assistive Law Profundity. Sa makatuwid, pinaghihinalaan niya na ang Wind-type Divine Ability ni Jovan ay walang Main Offensive Profundity o Main Movement Profundity. Sa halip, malamang na naglalaman ito ng Assistive Profundity. Ang aking Divine Ability na uri ng hangin ay tinatawag na Gathering Storm. Pinalakas at pinapalakas nito ang aking celestial origin energy sa pamamagitan ng hangin. Bukod pa rito, ang Divine Ability ay naglalaman din ng batas ng hangin, isang lalim na tinatawag na Gathering Wind. Ang Gathering Wind ay nagpapahintulot sa akin na gamitin ang lahat ng elemento ng hangin at gayon din, pinapalakas nito ang aking celestial origin energy, sagot ni Jovan. Kinumpirma ng mga salita ni Jovan ang mga naunang salita ng Chaos Divine Earth at Chaos Divine Flame. Ang mga Divine Ability na nasa King Grade at mas mataas pa ay naglalaman ng Internal Assistive Law Profundity. Ang Gathering Wind, ang batas ng hangin sa Gathering Storm, ay isang Internal Assistive Law. 2,968. Mas naunawaan ni Alvin ang Wind-type King Grade Divine Ability, ang Gathering Storm, sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya kay Jovan. Kapatid na Darfield, bakit hindi natin ipagpalit ang ating Celestial Method at Divine Ability? Ibigay mo sa akin ang iyong Earth-type Celestial Method, at ibibigay ko sa iyo ang aking Wind-type Divine Ability. Hanggang sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Jovan na ibinigay sa kanya ni Alvin ang Wind-type Divine Ability dahil sa kagandahang loob. Hindi na kailangan yan. Isang walang magawang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin habang umiiling. Jovan, gusto ko talaga ang paraang celestial na uri ng lupa. Kapatid na Darfield, kahit hindi pa ako nakakatagpo ng anumang King Grade Celestial Method o Divine Ability bago ito, marami na akong narinig tungkol sa kanila. Seryoso ang ekspresyon ni Jovan Hamilton habang same time niyang sinabi, kakaunti lamang ang mga hindi nakakasakit na dipitis sa mga batas ng hangin, at ang dipiti ng batas ng hangin sa Wind-type Divine Ability na natanggap ko, ang Gathering Wind, ay isa na rito. Ang Gathering Wind ay nagbibigay daan sa akin na maunawaan ang elemento ng hangin na siyang pundasyon din ng batas ng hangin. Kung mauunawaan ng isang tao ang elemento ng hangin na siyang pundasyon din ng mga batas ng hangin, magiging madali lamang na maunawaan ang iba pang mga batas ng hangin sa hinaharap, sabi ni Jovan. Sandali na tumigil si Jovan bago nagpatuloy sa pagsasalita, limitado ang enerhiya ng isang tao. Kung gusto niyang sumulong sa landas ng mga batas, isa lamang batas ang maaari niyang espesyalisasyon. Sayang lang kung gugugulin mo ang napakaraming pagsisikap para maunawaan at madaig ang lalim ng batas ng mundo. Tutal, malamang na kailangan mong talikuran ang mga batas ng mundo kapag nakakuha ka ng isang nakakasakit na batas tulad ng mga batas ng hangin.
Hindi siya nagpigil at sinubukan ang kanyang makakaya para kumbansihin si Alvin na tanggapin ang kanyang divine ability na uri ng hangin kapalit ng celestial method na uri ng lupa. Nang marinig ang mga salita ni Jovan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Jovan, gusto ko talagang maunawaan at maging dalubhasa sa batas ng mundo. Kahit na makakuha ako ng isang nakakasakit na batas tulad ng batas ng hangin sa hinaharap, wala akong planong talikuran ang batas ng mundo. Bukod dito, walang sino man ang makakasiguro na ang mga batas ng mundo ay mas mababa kaysa sa mga batas ng hangin. Batay sa iyong mga salita, sinasabi mo na kung ang dalawang tagapagsaka ay may parehong antas ng pag-unawa sa batas ng hangin at batas ng mundo, ang tagapagsaka ng batas ng hangin ang magiging mas mahusay. Sa palagay ko ay hindi iyon ang kaso. Ang mahalaga ay hindi ang mga batas. Ang mahalaga ay ang taong nakakabisado sa batas. Ang huling kalahati ng kanyang pangungusap ay isang pag-uulit ng mga salita sa kanya ng Chaos Divine Earth. Natural, hindi lamang niya inuulit ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Tunay siyang sumang-ayon sa mga salita ng Chaos Divine Earth. Naunawaan ni Alvin kung bakit ganoon ang iniisip ni Jovan, at maging ng iba pa. Tutal, mababaw ang kanilang pag-unawa sa mga batas. Bukod dito, malalim na nakatanim sa kanila na ang mga batas sa offense iba at paggalaw ay mas nakahihigit kaysa sa mga batas sa pagtatanggol tulad ng batas ng mundo. Nagsalita ang Chaos Divine sa isipan ni Alvin sa sandaling ito at sinabi sa kanya na mahigit 80% ng mga DPT sa batas ng hangin ay uri ng offense iba at paggalaw. Gayunpaman, mayroon lamang isang offense iba at lalim ng paggalaw sa batas ng lupa. Gayunpaman, ang nag-iisang offense iba at lalim ng paggalaw mula sa batas ng lupa ay hindi mas mababa sa mga lalim ng offense iba at paggalaw mula sa batas ng hangin. Sinabi rin nito na sa talento ni Alvin, hindi magiging mahirap para sa kanya na makuha, maunawaan, at makabisado ang lahat ng uri ng lalim mula sa batas ng lupa. Karamihan sa mga tao ay hindi makakausad ng malayo sa landas ng batas. Maituturing na mabuti kung mauunawaan nila ang 2 o 3 lalim ng isang batas. Bukod dito, karamihan sa mga tao ay hindi makakatagpo ng iba't ibang uri ng batas. Sa makatuwid, mas gusto nila ang batas ng hangin na may mas mataas na posibilidad na mapigilan ang mga DPT ng offense iba o paggalaw. Matapos makinig sa mga salita ng Chaos Divine Earth, napagtanto ni Alvin kung bakit iniisip ni Philemon, Jovan, at ng iba pa na ang batas ng hangin ay nakahihigit sa batas ng lupa. Naisip niya na mayroon silang napakakitid na pananaw. Patuloy na sinabi ng Chaos Divine Earth sa parang batang boses nito, gayunpaman, kailangang sabihin na, kung wala ako, ang batas ng hangin ay magiging mas kapakipakinabang para sa iyo kumpara sa batas ng lupa. Dahil iisa lamang ang offense iba at lalim ng paggalaw, kumpara sa batas ng hangin na kadalasang naglalaman ng lalim ng offense iba at lalim ng paggalaw, napakahirap makuha ang celestial methods at divine abilities na naglalaman ng 2 lalim na iyon sa batas ng lupa. Patuloy na sinabi ng Chaos Divine Earth, sa tulong ko, ang bilis mo sa pag-unawa sa batas ng mundo gamit ang celestial methods at divine abilities ay magiging mahigit 10 beses na mas mabilis kumpara sa mga taong kasing talentado mo. Ito ay dahil nasa 4 anyo na ako. Kung matutulungan mo akong umunlad sa 4 na anyo, ang bilis mo sa pag-unawa ay magiging daan-daang beses na mas mabilis. Mapanghikayat na sinabi ng Chaos Divine Earth, kaya, bata, kailangan mo akong tulungan na umunlad sa 4 na anyo. Sa oras na iyon, makikinabang ka rin ng malaki mula rito. Medyo kakaiba pakinggan na tinutukoy ng Chaos Divine Earth si Alvin bilang bata dahil sa parang bata nitong boses. Ang malalim na banal na metal na matagal ng tahimik ay biglang sumingit, totoo ang sinabi ng Chaos Divine Earth. Para rin ito sa Chaos Divine Flame at sa akin. Gayunpaman, kahit na makakuha ka ng King Grade Celestial Method o Divine Ability na naglalaman ng batas ng metal ngayon, hindi kita matutulungan. Matutulungan ko lang kitang maunawaan at makabisado ang batas ng metal kapag nag-evolve na ako sa 3 anyo. Kailangan ko na lang sumipsip ng isa pang first form na Profound Divine Metal para mag-evolve sa isang third form na Profound Divine Metal. May bahid ng pananabik na maririnig sa boses nito habang nagsasalita ito tungkol sa 3 anyo. Kailangan na lang nito ng isa pang first form na Profound Divine Metal para mag-evolve sa 3 anyo. Hoy!
Chaos Divine Flame, sa tingin ko ay tadhana na tayong tatlo ay nagbabahagi ng iisang host. Hindi mo ba iniisip na ang ating seniority ay dapat ay rank ayon sa kung sino ang unang papasok sa ikatlong anyo? Ang nasa sabik at parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin. Mukhang, sa ating tatlo, ako ang unang papasok sa ikatlong anyo. Batay dito, ang aking seniority ang dapat na pinakamataas. Dahil ang Profound Divine Metal lamang ang nasa ikalawang anyo, ito ay ang junior. Chaos Divine Flame, ikaw ang pangalawang senior. Napakagandang ideya. Ano sa tingin ninyong dalawa? Hoy, narinig mo ba ako? Huwag kayong magpanggap na patay. Nako, kahit anong tawagin ng Chaos Divine Earth, hindi pa rin ito pinansin ng Profound Divine Metal at ng Chaos Divine Flame. Samantala, nagpaalam si Alvin kay Jovan at bumalik sa kanyang patio. Pagdaan niya sa pasukan, nakita niya si Lambert na naghihintay sa kanya. Ginoo. Magalang na bati ni Lambert kay Alvin gamit ang isang pares ng nagniningning na mga mata. Mukhang halos matatag na ang iyong cultivation base. Bahagyang ngumiti si Alvin. Opo, tumango si Lambert at sinabing, Panginoon ko, patawarin po ninyo ako sa hindi ko pagsama sa inyo nitong mga nakaraang araw. Sa mga nakalipas na araw, wala si Lambert sa tabi ni Alvin dahil narating na niya ang huling yugto ng pagpapatatag ng kanyang cultivation base. Bukas ang araw ng subasta ng pamilyang imperial ng Solitary Nation. Dahil makakasama mo ako sa subasta, dapat kang magpahinga ng maayos ngayong gabi. Pagkatapos magsalita ni Alvin, bumalik siya sa kanyang silid. Nang makabalik si Alvin sa kanyang silid, sinabi niya sa Chaos Divine Earth na sumisigaw pa rin sa kanyang isipan, tumigil ka na sa pagsigaw. Halatang hindi ka nila pinapansin. Para kang batang bagong natutong magsalita. Sa tingin mo ba talaga ay papayag sila na ikaw ang maging senior nila? Ang mga salita ni Alvin ay tumama sa masakit na bahagi ng Chaos Divine Earth, dahilan para pansamantala itong tumahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti ito at sinabing, wala akong kontrol sa boses ko. Maaga o huli, pipilitin ko silang kilalanin ako bilang kanilang senior. Napaka-ambisyosa. Pinuri ni Alvin ang Chaos Divine Earth. Pagkatapos, prangkang nagtanong siya, isa kang Chaos Divine Earth. Wala ka bang anumang kakayahan? Pinoprotektahan ng Senior Profound Divine Metal ang aking kaluluwa at tinataboy ang mga atake ng kaluluwa. Itinatago rin nito ang aking aura. Bukod dito, pagkatapos itong mag-evolve sa ikatlong anyo, maaari rin itong sandaling sumanib sa aking celestial weapon upang mapalakas ito. Samantala, tinutulungan ako ng Senior Chaos Divine Flame na pinuhin ang mga tableta at gumawa ng mga armas. Kaya naman kahit wala akong Celestial Fire, maaari akong maging isang Celestial Alchemist at isang Celestial Weapon Craftsman. Sinadya niyang pinuri ang Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame upang kumbansihin ang Chaos Divine Earth na tulungan siya. Tumawa ng mahina ang Chaos Divine Earth. May alam itong sinabi, nako, gusto mo lang akong makinabang. Akala mo ba hindi ko mahulaan ang intensyon sa likod ng mga sinabi mo? Kung gusto mong malaman ang kakayahan ko o kung gusto mong tulungan kita, dapat kang sumang-ayon sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kumunat ang noo ni Alvin at nagtanong. Hindi niya inaasahan na ang Chaos Divine Earth ay magiging ganito katalino dahil parang bata ang tunog at kilos nito. Kumbansihin mo ang Chaos Divine Flame at ang Profound Divine Metal na kilalanin ako bilang kanilang senior, mayabang na sabi ng Chaos Divine Earth. Kalimutan mo na. Hindi mo ako kailangan tulungan. Sa kakayahan mo, hindi ka karapat-dapat magdala ng sapatos ng Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame, lalo na ang maging senior nila. Nakakabaliw. Walang pakialam na sabi ni Alvin habang nagkibit-balikat. Nako, huwag mong isipin na kaya mo akong hikayatin na makuha ang gusto mo. Parang bata ang boses ko, pero hindi naman ako inosente. Huwag mo akong pretuhin na parang bata. Galit na sabi ng Chaos Divine Earth. Nakakagulat naman. Halata mong sinusubukan kitang hikayatin na makuha ang gusto ko. Sige, hindi muna ako interesado sa kakayahan mo. Sa ngayon, gusto kong makita kung paano mo ako matutulungan na mabilis na maunawaan ang batas ng mundo. Umupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata.
Maya-maya, lumitaw sa kanyang isipan ang paraang celestial na uri ng hari at grado ng lupa, ang paraang bilangguan itim na bato. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.